Lord's Day, everyone. Amen. Purihin ng Panginoon at siya po magpapala ng kanyang salita. Ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay mababasa po natin sa mga taga-Efeso, chapter 2, verse 1 to 6. Samahan niyo po akong basahin ang mga taga-Efeso, chapter 2, verse 1 to 6. Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod din nyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati rin namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Verse 4. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito sa iyong mga salita na aming matutunghayan, mapag-aaralan. Dalangin po namin, Panginoon, na sa gawain po na ito, ito siyang patuloy na mataas ang mandakila at ang iyong kapahayagan, ang iyong salita, ang magpapala sa bawat isa. At dalangin din namin, Panginoon, makapagbigay kami ng kaluwalhatian sa iyo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Muli ng Diyos. Ang pag-uusapan po natin ay may pamagat na binuhay na muli. Sabihin nga po natin, binuhay na muli. Binuhay na muli. Silipin mo nga yung katabi mo kung buhay pa. Mukha pa bang buhay? Kung buhay pa, say amen. 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 O yung hindi po nag-amen, alam nyo na. Tuwing araw po ng mga patay ay nauuso ang mga bagay na katatakutan. Pinaniniwalaan ng mga tao na nananatiling buhay ang kaluluwa ng tao matapos itong mamatay. At sila po ay namamalagi kasama ng mga buhay, lalo na kung hindi pa nila tanggap ang kanilang pagkamatay. Tama po ba? Ito po yung tinatawag natin na mga multo. Sino po rito naniniwala pa sa multo? Tayo po bilang Kristiyano ay hindi na po dapat naniniwala sa multo. Sapagkat sinabi po sa salita ng Diyos sa Hebrews 9:27, "For it is destined for a man to die once and after that to face judgment." Hindi na po nag-i-stay dito yung multo. Ngayon, saan nanggaling yung paniniwala sa multo? Yun po ay paganong kapaniwalaan. Alam niyo po ba na tayo ay makapatay sa espiritual kung wala si Kristo sa ating buhay? Amen? Kung kaya't ang mga nagagawa natin ay taliwas sa kagustuhan ng Diyos. Kapag ikaw ay patay sa espiritu, ang buhay sa iyo ay yung iyong laman. Sabihin nyo nga, laman. Kapag patay tayo sa ating spiritual na buhay kay Kristo, ang nananaig po sa atin yung tawag ng laman. Kung ano yung mga hilig ng laman, kagaya po sa ating binasa. Sabi dun sa verse 1, "Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan." Ang sinusunod daw po natin yung masamang takbo ng mundong ito. At napapailalim tayo sa pamumuno ng kadiliman. Amen? Sino dito yung nagse-celebrate pa ng Halloween? Baka nakiki-Halloween pa tayo. Nakiki-trick or treat. So dapat po ay hindi na, sapagkat yan po ay takbuhin ng sanlibutan. So masyado po yung malawak kung atin pong i-elaborate. Sabi po rito sa ating binasa, tayo ay makapatay spiritual dahil sa kasalanan.
Mga taga-Efeso 2 verse 1, noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway. Kaya daw pala tayo sinabing patay ay dahil sa ating mga pagsuway. Ano po ba ang ibig sabihin ng kamatayan? Ito ba yung pagtigil mo sa paghinga? O pagtigil ng pagtibok ng iyong puso? Ang pagkamatay po ay nakakahulugan ng pagkahiwalay. Sabihin nyo, pagkahiwalay. Ang pagkamatay po ay nangangahulugan ng ating pagkahiwalay sa Diyos. Noong umpisa po, merong perpektong relasyon ng tao sa Diyos. Naalala niyo si Eva at Adan, nakakausap nila, nakakasalamuhan nila ang Diyos. Subalit nung pumasok po ang kasalanan, hindi hinayaan ng Diyos na sila ay manatili sa kanyang presensya, sapagkat siya ay Diyos na banal. Kaya pinalayas po niya ang mga tao mula sa paraiso at isinumpa na sila ay mamamatay. Anong naging dahilan bakit pinalayas? Dahil nagkasala. Ibig sabihin ng pagkakasala, hindi po sumang-ayon, sumala. Hindi tayo nakaabot dun sa pamantayan ng Diyos. Napakasimple lang ng iniutos, huwag mong kakainin. Natokso. Kinain. Yan po ay kasalanan. Genesis 3 verse 19, sa pagod at pawis pagkain mo manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok doon ka nanggaling, sa lupang alabok ay babalik hari. Yan po ang sumpa ng Diyos sa tao. Dahil sa kasalanan, isinumpa tayo ng Diyos, kaya dumaranas po tayo ng mga paghihirap at kamatayan. Ang kasalanan ang dahilan kaya tayo nahiwalay sa Diyos. Upang tayo po ay mabuhay muli, kailangan buhayin po tayo muli ng Diyos sa Espiritu. Ang tanging makakabuhay lang po sa atin muli ay walang iba kundi ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin. Amen? Paano po ba tayong binubuhay ng muli sa Espiritu? Una, dahil sa habag at pag-ibig ng Diyos. Sabihin nyo nga, habag at pag-ibig ng Diyos. Sabi dun sa verse 4, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Amen? Tayong lahat po ay patay dahil sa ating mga pagsuway. Hindi natin kayang iligtas yung ating sarili sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Amen? O sa paano pa mang paraan na iyong naiisip, mga pansariling kaparaanan. Sabi ng isa, ay magpapakabait ako para ako maligtas. Susunod ako sa mga utos ni pastor. Susunod ako sa mga lahat ng tagubilin na nasa Bible. Hindi po yun ang nakakapagligtas sa atin. Tanging sa biyaya at pag-ibig lamang ng Diyos, kaya tayo ay naliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Mga taga-Efeso 2 verse 8 and 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Amen? Hindi po natin pwedeng pagbaligtarin. Tayo po ay naligtas dahil sa kabutihan ng Diyos. Hindi dahil sa tayo ay mabuti. Amen? Hindi ka papapasukin sa langit dahil mabait ka o mabuti ka. Kaya lang tayo nagkaroon ng access upang maligtas ay dahil sa kabutihang loob ng Diyos. Tayo ay binuhay na muli ng Diyos sa Espiritu sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Ipinadama ng Diyos ang kanyang habag at pag-ibig nang mamatay si Kristo para sa atin. Namatay si Kristo para sa atin habang tayo ay makasalanan pa. For while we were still sinners,
Christ died for us. Romans 5 verse 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Hindi niya inantay na ikaw ay maging mabuti. Amen? Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Dahil hindi natin kayang buhayin muli ang ating sarili. Yung sarili nating spirito dahil sa ating mga kasalanan. Tanging ang Panginoong Sus lamang ang maaaring makapagbigay buhay sa atin. 1:14 verse 6. Kabisado na po natin ito. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ano ito sa English? "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Wala na pong iba pang kasunod. Ang sabi lang ni Jesus, except through me. Hindi na po yung dinuntungan na except through religion, except through good works, except through obeying the 10 Commandments. Amen? At wala po siyang ka-share. Ang sabi lang niya, I am the way, the truth, and the life. Ulitin ko, no one comes to the Father except through me. Wala po siyang kabahagi. Inangkin niya siya lang. Wala pong ibang religious leader na nakapag-claim na siya yung daan patungo sa kaligtasan. Walang sino man na kaya pong angkinin ang daan upang tayo ay maligtas maliban sa Panginoong Hesus. Hindi ito sinabi ni Buddha. Hindi ito sinabi ni Siddhartha Gautama o ni Confucius. No? Wala pong ibang sino man. Hindi po si Muhammad. Tanging si Kristo lamang po ang daan patungo sa kaligtasan. Hindi tayo kayang iligtas ng ating mga mabubuting gawa. Sapagkat kahit gumagawa po tayo ng mabuti, aminin natin, nagkakasala pa rin tayo. Tama po. Meron ba dito puro mabuti lang ang kanyang ginagawa sa buong buhay niya? Hindi na siya nagkakasala. Eh di ba? Ikaw na. No? Baka ikaw na yung tagapagligtas. Sabi sa Bible, walang sino mang nabuhay dito sa lupa nang hindi nagkasala, maliban sa Panginoong Hesus. Siya ay namuhay ng walang kasalanan nung siya ay nagkatawang tao. Amen? Ay, hindi ka maliligtas. Kahit follower ka pa ni Pastor Gibbs. Na nakakaawa po yung mga taong naliligaw ng landas. Hindi lang po siya nag-iisa. Marami pong nag-claim na sila yung Messiah. Na ang totoo pala, Messiah. Diba? Oh, ito na si Jesus. Ano pala, pakita mo. Ginagaya yung itsura. Literal, mahaba buhok, kulot, matangos ilong. Diba? May balbas, bigote. Pero wala pong sino man makakagawa ng ginawa ni Kristo nung siya narito sa lupa. Amen? Pero yan po ay pilit ginagaya ng kaaway. Makikita kayo na siguro hindi natin alam kung totoo o magic, pero pilit ginagaya ng kaaway yung mga ginawa ng Panginoong Hesus. Lumakad sa tubig, no? Nagmilagro, pero hindi po kayang gayahin. At walang sino man pong napako sa krus alang-alang sa ating kamatayan na walang kasalanan. Si Jesus lamang po ang nakagawa nun. Kaya hindi mo maaaring sabihin, sinisikap ko namang matupad ang kautusan. Sabi sa Biblia, ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakabot sa pamantayan ng Diyos.
Romans 3:23. Na maaaring familiar na po sa atin lahat. And also, in Santiago, sa Santiago 2 verse 10, ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Ay hindi mo pwedeng sabihin, basta sinusunod ko lang yung 10 utos. Sige nga, pakirecite nga ang 10 utos. Hindi po natin kabisado eh. Diba? Madalas nalilimutan natin. Ano nga ba yung una? Ano yung pangalawa? Ano yung pangatlo? Gaano pa yung pagsunod? No, hindi natin kayang gawin. At ang sabi po rito, ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad ka dun sa iba, lumalabag ka na dun sa buong kautusan. Amen? Sino hindi nagsisinungaling? Lagi mo sinasabi, pogi ako eh. Maganda ako eh. Di ba? Sinungaling. Di ba? Hindi ka nga nagbabayad ng kompleto sa jeep eh. Minsan tumatakas pa, di ba? Kaya tayo po lahat, kahit sabihin natin, pinipilit ko namang gumawa ng mabuti, basta ako, wala naman ako natatapakang tao, diba? Wala naman ako naaargabyado. Pero sa mga pinagagagawa natin, ang unang naaargabyado po ay walang iba, kundi ang Diyos. Lalo na yung mga kasalanan na nililihim natin. Walang ibang nakakaalam, tayo lang. Yung nag-isip ka ng hindi maganda sa iyong kapwa, kasalanan sa Panginoon yun. Amen? Sabi ng Panginoong Hesus, kung ikaw ay tumingin ng may pagnanasa sa iyong kapwa, ikaw ay nagkasala sa iyong puso. Kaya wala ka pang ginagawa, nag-isip ka pa lang, nagkasala ka na. Sapagkat batid po ng Panginoon ang ating iniisip. Amen? Kaya lahat po tayo makasalanan sa paningin ng Diyos. Amen? Lahat tayo ay patay spiritual. Kailangan po natin niyang aminin at tanggapin sa ating sarili na tayo ay minsang naging patay sa ating mga spiritu. Nung wala pa ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Kung sinisikap mo na maligtas ka sa sarili mong kaparaanan, para saan pa na namatay ang Panginoong Hesus? Ikaw lang din pala ang makakapagligtas sa iyong sarili. O kung meron pang ibang tagapagligtas, bakit pa siya kailangan bumaba sa lupa? Hubarin ang kanyang pagka-Diyos at magpakasakit alang-alang sa atin. Pwede naman palang iba eh. Ipadala ko na lang dyan yung isa sa aking mga anghel. Si San Miguel, San Gabriel, Santa Lucia. Iba pala yung santo pala yung santo. Ayan, di ba? Ang mga santo na lang papadala ko. Ba't ako pa? Tama? Ba't kailangan siya pa mismo yung magpakumbaba para tayo iligtas? Kung pwede naman palang iba yung magliligtas sa atin. Kasi ang kiniklaim po ng iba, they are claiming to be Christians, but they are denying that Jesus is the only way to eternal life. Tama? Ang sabi ni Oprah, Jesus is just one of the ways. There are many ways, and even the Pope of the Roman Catholic Church. Siguro alam po nung iba sa inyo, kung napanood nyo, na kiniklaim po ngayon ng Papa sa Roma. Sabi niya, para lang parang lengguwahe lang yan. Di ba? Na lahat yan papunta sa iisang Diyos. Na lahat, all religions lead to one God. That is very dangerous. Amen? That is a false belief. That all religions lead to one God. Mali po. Hindi lahat ng reliyon ay patungo sa isang Diyos. Amen? At marami pa pong kilalang tao na ma-impluwensya na ganyan po ang kanilang paniwala. Although sila ay naniniwala kay Jesus, kiniklaim nila na sila ay Kristiyano, pero hindi naman po sila naniniwala na si Kristo lang yung daan. Why?
No, compromising po pagka ganun yung ating paniniwala. Bakit sila ganun? That is to please men. Kasi celebrity sila eh. No, kailangan ano lang sila, parang medyo neutral. No? Hindi sila pwedeng mag-claim na si Jesus lang yung the only way. Kailangan nilang i-please itong ibang tao, lalo na pagka ikaw ay politician. No? Napaka-compromising. Christian ka, tapos hahalik ka sa kamay nitong religious leader na alam mong tumutulig sa wastong pananampalataya. Di ba? Bakit? Kasi kailangan, may pabor akong kailangan. Di ba? Yan po yung mindset ng mga ganyang klase ng tao. Pang makasarili, hindi po para sa Diyos. Pangalawa, paano po tayong binubuhay na muli sa ating spirito? Dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Sabihin nga natin, kagandahang loob ng Diyos. Yung kabutihan ng Diyos. Tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo nung tayo'y patay pa dahil sa ating pagsuway. Alam ko naman buhayin yung buhay. Kaya binuhay kasi patay. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Take note, kagandahang loob, nino? Ng Diyos. Hindi kagandahang loob mo. Kaya ako naligtas kasi mabuti ako, mabait ako. Kaya ako makakapasok sa langit kasi masunurin ako. Hindi po. Ang binanggit po, kagandahang loob ng Diyos. Hindi dahil sa kabutihan mo kaya ka maliligtas, kundi dahil sa kabutihan ng Diyos. Sabihin nga natin, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Amen. Pag kinilala natin na ang Diyos ang mabuti, hindi tayo, nasa tamang paniniwala tayo. Pero kung ang pinaniniwalaan mo, ikaw yung mabait, ikaw yung nakasumpong sa Diyos. Di ba? Ganyan minsan paniniwala ng tao, ay nasumpungan ko ang Diyos, kaya ako nagbago. Mali. Ikaw ang nasumpungan ng Diyos. Sino ba naghahanap sa tupa? Di ba yung pastol? Sino ba ang tupa? Tayo. Alam mo yung tupa yung naghahanap ng pastol, di ba? Yung tupa kasi, makukulit yan. Di ba? Pasaway. No? Kung saan napupunta. Ang naghahanap po, yung pastol. At ang ating mabuting pastol ay walang iba kundi ang Panginoon. Amen? Ang Diyos po ang mabuti. Ang Diyos ang nakasumpong sa atin. Hindi tayo. Kinahabagan lang tayo ng Diyos sapagkat hindi nais ang Diyos na ang sino man ay mapahamak. Ang tao po ang nagpapahamak sa kanyang sarili. Pastor, kung mabuti ang Diyos, bakit mayroong mga tao mapupunta sa impyerno? Ito kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos. 2 Pedro 3 verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Hindi po yun ginusto ng Diyos. Pero tao po ang matigas ang ulo. Sinabi ng mali, sinabi ng hindi tama, pero tinuloy pa rin. Bakit? Kasi, Pastor, bakit ganon? Kung ano yung masama, yun yung masarap. Di ba? Kasi yun po yung natural sa atin. Kung ano yung kasalanan, yun yung masarap gawin. Tama po. Pero yung tama na tinuturo ng Diyos sa atin, ang hirap. Pero pipigilin mo yung sarili mo. Kahit galit na galit ka na. Nagpupuyos ka na sa galit. Sabi ng salita ng Diyos, be patient. Be kind. Diba? Love your enemies. Ang hirap naman gawin nun. Sinampal na ako, bibigay ko pa yung kabila. Diba? Inargabyado na ako, tapos pagdadasal ko pa. Ang pinagdasal nga, ano naman ang naging dasal? Lord, sana po, kunin niyo na. Lord, sana masemplang. Sana matisod. Ay,
Hindi yun ang iniutos sa atin. Ipanalangin, ibig sabihin, ang ipapanalangin mo sa Kanya, na siya ay para sa Kanyang ikabubuti. Kahit kailan hindi nag-utos ang Diyos na ipanalangin mo yung kapwa mo ng Kanyang ikasasama. Ang tawag doon, sumpa. Sabi niyo nga, sumpa. Ayaw po ng Diyos na kung sino man ay mapahamak. People volunteer. Tayo po ang nagpapahamak sa ating sarili. Ano ba ang nagagawa ng kagandahang loob? Dahil sa kagandahang loob, ang dating kaaway ay maaaring maging kaibigan o kakampi. Kaya ano po ang itinuro sa atin ng Panginoong Hesus tungkol sa ating mga kaaway? Mateo 5:44 to 45. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo, ninyo po yan mali lang ng type, ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Amen? Kaya bang gawin? Kaya, yung ibigin mo ang iyong kaaway? Mahirap. Upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong ama na nasa langit, sapagkat pinasisigat niya ang araw sa mabubuti at gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at mga di matuwid. Ano ba nagagawa ng kagandahang loob? Sabi natin, ang kagandahang loob ay maaaring magdulot na yung dating kaaway ay magiging kaibigan o kakampi. Noong una, tayo po ay mga kaaway ng Diyos. Amen? Pero dahil sa kabutihang loob ng Diyos na ipinamalas niya sa atin, naunawaan natin na tayo ay makasalanan, hindi karapat-dapat sa habag at kabutihang loob ng Diyos. Kaya nahiya tayo sa ating sarili. Nanampalataya tayo sa Kanya na siya yung ating tagapagligtas. Kaya po tayo mula sa pagiging kaaway, dahil sa kabutihang loob ng Diyos, tayo ay naging kakampi ng Diyos. Amen? Tayo ay tinawag niyang mga kaibigan. Ito po ang sabi ng Panginoon. Katulad din natin sa harap ng Diyos, dati tayo ay mga itinuturing na kaaway ng Diyos. Mga taga-Efeso 2 verse 3. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Take note kapatid, dapat yan dati. Ang tunay na nananampalataya sa Panginoon ay binago na. Pero kung ito ka pa rin ngayon, ganito pa rin yung nangyayari sa'yo. Ikaw ay namumuhay ayon sa pagnanasa ng laman, sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Yan po ay nangangahulugan lang, wala ka pa sa Panginoon. Hindi ka pa tunay na nananampalataya. Amen? Tuloy po natin, kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Galit ang Diyos sa makasalanan. Amen? Itinuro sa atin, hate the sin, but love the sinner. No? Pero ang totoo po niyan, God hates the sinner. Not just the sin. But God hates the sinner. Yung pong makasalanan ang kinapupuotan ng Diyos. Subalit dahil sa kanyang kagandahang loob, ay tinuring na niya tayong mga kaibigan. 1:15 verse 15, hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan. At tanong, kaibigan ba tayo ng Diyos? Sino dito ang kaibigan na ng Diyos? Masasabi kaya natin sa ating sarili, ako kaibigan ako ng Diyos. Ano ba yung tunay na kaibigan? Dapat ang iniisip mo, yung ikabubuti ng
kaibigan mo. Hindi yung ikapapahamak. Kaya lang, madalas po pagka tayo merong nakilala, may naging kaibigan tayo. No, lalo na yung hindi mananampalataya. Nung saan tayo dinadala? O tara, punta tayo doon. May inuman doon. Masaya doon. Maraming chicks doon. Maraming pogi doon. Tara, magsaya tayo. No? Tara, subukan mo to. Lakas tama to, pre. Diba? Hindi po tunay na kaibigan. Kasi, ang pinagagawa sa'yo ay kapapahamak mo. Sabi sa Bible, greater love has known than this, that one should lay down his life for his friends. Ibig sabihin, ang tunay na kaibigan, iniisip niya yung ikabubuti ng kanyang kaibigan. Isipin mo kung may kaibigan ka, tapos dinadala mo sa kapahamakan, o kaya masama yung intention mo sa kanya. Hindi ka tunay na kaibigan. Pero ang Diyos, tapat na kaibigan sa atin. Kaya lang tayo minsan niloloko natin ang Diyos. Diba may kaibigan ka, tas niloloko ka, papayag ka, masaya ba? Diba hindi? Pero ganun yung ginagawa natin sa Diyos. Sa tuwing niloloko natin siya. Sa tuwing ginagawa natin siya ng hindi maganda. Sa tuwing hindi natin sinusunod yung kagustuhan niya. We are not being a good friend to God. But God has always been good to us. Amen? Kahit kailan hindi niya tayo niloko. Hindi niya tayo tinraidor. So ngayon, uso po yung kaibigan. Pagkaharap ka, pero pag nakatalikod ka na, para palang si Chucky. May hawak na kutsilyo. Kaya nauso yung tinatawag na backstabber. Sinasaksak ka ng patalikod. No? So that is not being a good friend. Hindi ka ba natutuwa na ikaw ay tinuring ng kaibigan ng Diyos? Kahit hindi ka naman worthy. Na hindi ka naman talaga deserving maging friend ni Lord. Pero dahil siya ay mabait, kahit nung masama ka pa, ang nakikita na niya sa'yo, eto balang araw, no? Alam niya, magiging kaibigan ka niya. Kahit nung masama ka pa. Kasi sabi sa Bible, di ba? While we were still sinners, Christ died for us. Amen? Kung nais mong magkamit ng kaligtasan, kailangan mong tanggapin na ang kagandahang loob ng Diyos ang nagligtas sa iyo at hindi ang iyong sarili. Amen? Amen po. Amen. Kailangan po nating tanggapin sa ating sarili. Hindi po tayo deserving sa kabutihang loob ng Diyos. Kahit napakabait mo pa, kahit napakaganda mo pa, kahit ikaw na yung pinakapogi sa ating lahat, kahit kailan hindi tayo deserving. Kasi ang tao minsan pagka pagpangit, okay lang, makulong yan. Ay, ang ganda, sayang. Di ba? Sayang naman po, ikukulong mo, di ba? Maraming beses na po nangyaring ganyan. Merong murderer, ang ganda. Ang daming nangihinayang. Guwapo. Meron to na-involved sa car accident, nakapatay siya ng magnanay na mag-ina sa US. Ang pogi, naging sensation pa siya, ang daming naging sympathizer. Huwag niyo nang ikulong, grabe naman kayo. Kasi ang pogi. Pagkapangit. Ay, kulong na yan. Kulong na yan. Pinatatagal pa yan. Di ba? Sabi nga ng mga babae, pag gwapo, stalker. May stalker na. Ang pagpangit, rapist. May rapist na. Mukhang hold upper di ba? Mamamasga tayo, pero ang Diyos hindi ka hinusgahan agad Binigyan pa tayo ng pagkakataon. Kahit anong itsura mo. Kahit ano pang nagawa mo in the past. Amen? Pangatlo po, paano ba tayong binubuhay muli sa Espiritu ng Panginoon? Ito ay dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo.
Verse 6, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Pero mo balang araw, no? Pagka tayo'y kapiling na ng Diyos, kasama kanyang namumuno. Baga isa ka sa mga managers. Siyempre, siya pa rin yung boss. Pero sabi dito, kasama niya tayong mamumuno sa kalangitan. Ikaw pala isang future manager sa langit. Nakikita mo ba yun sa sarili mo? Tingnan mo nga katabi mo, mukha pang future manager yan. Sa langit, hindi sa impyerno. Mukhang manager to sa impyerno, katulong ni Satanas. Yeah. Pero tawa mo natin, si Satanas po, hindi siya boss doon sa impyerno. Isa siya sa paparusahan po doon. Amen? Kasi mali yung itinuro sa atin. Pinapakita lagi ng media, si Satan po yung boss doon sa impyerno. Hindi. Itatapon din siya doon para parusahan. Kaya tayo po ay, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, kaya tayo ay nabubuhay muli sa ating spiritual. Ano po ba ibig sabihin ng pakikipagkaisa? Ito po ay pakikipagrelasyon. Sabi nyo, pakikipagrelasyon. Ayan, pakikipagrelasyon sa Panginoong Hesus. Ang magpapatunay na tayo po ay ligtas na at binuhay ng muli sa Espiritu. Kung tayo ay nakikita po sa atin, meron tayong pakikipagrelasyon sa Diyos. Kung wala kang pakikipagrelasyon sa Diyos, paano mo masasabi na ikaw ay ligtas na? Eh kung sabi nga natin kanina, kung namumuhay ka pa rin sa dati mong sarili, wala namang nabago sa iyo, ganun ka pa rin. Anay ba lang, nagsisimba ka na. Di ba? Yun ay kaibahan eh. Pero yung araw-araw mong pamumuhay is just the same. Ang nabago lang, nagpe-pray na po ako bago kumain. Yan lang yung mga nabago sa iyo eh. Pero, nagmumura ka pa rin, nagsisinungaling ka pa rin, nanloloko ka pa rin. Di ba? Iniisip mo pa rin na magaling ka kaysa sa iba. Nagmamataas tayo. So wala pa rin tayong pagkakaiba. Hindi po yun ang tunay na pakikipagrelasyon sa Diyos. Ang pakikipagrelasyon sa Diyos ay pagkakaroon ng ugnayan. Sabi niyo, ugnayan. Ibig sabihin na may karelasyon ka, may kaugnayan ka. Kaya nga ibig sabihin po ng MU, malabong ugnayan. Diba? Then mutual understanding pala. Hindi po mukhang unggoy ha. Kasi pagka may karelasyon ka, meron kayong ugnayan sa isa't isa. Nagkakamustahan kayo, di ba? Pag sinabi ng mga relasyon, hindi lang yung intimate relationship eh. O yung romantic. Bawa, magkaibigan. O pwede bang maging magkaibigan kayo, hindi kayo nag-uusap? Hindi. Ang lahat ng pagkakaibigan nagsimula sa pakikipag-usap. Diba? Hi! Ako nga pala si Betong. Anong pangalan mo? Diba? Ganun eh. Nagkakilanlan kayo dahil nag-usap kayo. Kahit nga pipi. Oh, di ba? Kahit pipi. May language naman yung mga pipi. Kaya pwede pa rin sila makipagkaibigan. Amen? O kahit mo. Hello? Musta ka? Hindi ko. Ibig sabihin, may ano pa rin, may communication na nangyari, may ugnayan. At yun po ay nasusustain. Kapag ka nagkapalagayan kayo ng loob, sinusustain nyo ang inyong relationship. Pero pag hindi nyo gusto ang isa't isa, iniiwasan nyo na lang. Tama? Pero pag gusto mo yung isang tao, mini-maintain mo yung relationship mo sa kanya. Dapat ganun din tayo sa Diyos. Pag hindi natin mini-maintain ang relationship natin sa Diyos, isa lang ibig sabihin, hindi natin siya gusto. Pag hindi ka na nakikipag-usap sa Diyos sa panalangin, hindi mo na binabasa ang kanyang salita, isa lang po ang ibig sabihin, ayaw mo sa kanya. Eh ba't nag-stay sa church? Iba ang gusto, yung katabi, hindi si Lord. Eh kasi nga, dun yung crush ko eh. Pogi po kasi ng pastor dun.
Sino doon? Parehas po. Siyempre, walang nilikha ang Diyos sa pangit. Walang anak ang Diyos na pangit. Lahat tayo magaganda sa paningin ng Panginoon. Anyways, balik po tayo sa ating pinag-uusapan. Sabi sa Pahayag 3:20, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Sabi nga natin, ang bawat relasyon ay nagsisimula po sa isang simpleng conversation. Pakikipag-ugnayan. Pakikipagmabutihan. Nakikipagmabutihan ba tayo sa Diyos? Ano ibig sabihin? Inaalam ba natin yung mga gusto niya, yung mga ayaw niya? Di ba ganyan po yung pakikipagrelasyon? Amen? Ang paggawa ng mabuti ay hindi makakapagligtas sa atin. Ang paggawa ng mabuti ay bunga lamang ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Ibig sabihin, pag ikaw ay naka kay Kristo na, kailangan nakikitaan ka ng bunga. Sabihin nyo nga, bunga. Yung mabuting gawa, bunga ng iyong pagkakaligtas. Hindi ka naligtas, o yung kaligtasan, hindi bunga ng iyong mabubuting gawa. Kaya sabi natin, hindi mo pwedeng pagbaliktarin. Kaya ka ngayon nakakagawa ng mabuti dahil ikaw ay na kay Kristo na, nakipag-isa ka na kay Kristo. Kung wala ang Panginoong Hesus, baliwala lahat ng ating pagpapagal, pagsusumikap, pag-a-attempt na gumawa ng kabutihan. Hindi po yan counted. Kahit anong buti mo, walang bilang yan sa harap ng Diyos. Marumi ka pa rin hanggat hindi mo kinikilala ang kanyang kaisa-isang anak bilang Panginoon. Amen? Amen po. Amen. Lahat yan, baliwala yan. 1:15 verse 5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. May nakita na kayong sanga na namunga na hiwalay sa puno. Nakalutang lang sa ere. Wala. O kaya yung sanga patay. O pero may bunga. Hindi po yung pwedeng mangyari. Walang anumang sanga na namunga na nakahiwalay sa puno. Ang nakikitaan lamang po ng bunga, yung nakarugtong, nakakonekta sa Panginoon. Amen? Hindi pwedeng hiwalay ka sa Diyos at ikaw ay mamumunga bilang Kristiyano. Hindi po mangyayari. At paano tayo nakikilala bilang Kristiyano? Sabi ng salita ng Diyos, makikilala mo sila sa kanilang bunga. Paano mo masasabi ito puno ng bayabas? Pag nakita mo na may bunga, ito bayabas to. Amen? Hindi naman pwedeng yung puno ng bayabas mamunga ng mansanas. Kaya sabi ng Diyos, minsan kasi yung mga puno, halos pare-parehas lahat yan eh. Parang magkakamuka. Nakita mo may bunga. Ito, alam ko, sigurado ko, mansanas to. Kasi yung bunga, mansanas. Kaya ang isang Kristiyano ay dapat nagbubunga. Para siya ay makilala bilang Kristiyano. Pag wala kang bunga, paano ka madidistinguish? Ito, Christian to. Wala naman nakikitang bunga sa'yo. What is the fruit of the Holy Spirit? Love, joy, peace, kindness, gentleness, self-control, humility. Nakikita ba sa atin yan? Mga bunga na yan bilang Kristiyano. Nagpapatunay na tayo ay binuhay na muli sa ating spirito. Tayo po natay tumayo at tayo manalangin. Kung malayo ka kay Kristo, baliwala ang lahat ang iyong pagpapagal sa mundo ito.
Kahit makamit mo pa lahat ng kayamanan sa mundo, lahat ng katanyagan, sabi ng salita ng Diyos, aanhin mo ang kayamanan ng sanlibutan kung mawawala naman sa iyo ang iyong nag-iisang kaluluwa. Huwag mong hayaan na matapos ang buhay mo nang hindi mo nakikilala ng lubos ang lumikha sa iyo. Siya lamang ang tanging makakapagbigay buhay sa ating espiritu. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kinikilala po namin na kami makasalanan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa iyong harapan. Kami nagpapakumbaba, O Diyos. Ang dalangin po namin, Panginoon, na tulungan niyo nga po kami na kami ay magkaroon muli ng buhay ang aming mga espiritu, Panginoon. At kinikilala namin na dahil sa iyong habag at pag-ibig, kaya kami ay muli mong binuhay. Hindi po dahil sa aming kabutihan, kundi dahil sa kabutihan mo. Salamat, O Diyos, dahil ikaw ay naging mabuti sa amin. At hindi mo kailanman inais ng sinuman sa amin ay mapahamak sa apoy ng impyerno. Ikaw ay naging mahabagin sa bawat isa sa amin nung kami ay nagkakasala pa, Panginoon. At dahil sa iyong kabutihan loob, kaya kami naligtas. Hindi po dahil sa aming sariling kagagawan o kabutihan. At salamat, Panginoon, dahil minarapat mo na kami ay mapa sa piling mo pagdating ng oras na kami ay tatawagin mo na sa iyong kalangitan. Salamat, Panginoon. At patuloy naming nais, hinahangad, Panginoon, na magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami na magkaroon ng kalakasan, papaglabanan, ang tawag ng laman, ang tukso ng laman, Panginoon. At masunod po namin ang iyong kalooban. Salamat, O Diyos, dahil kami muli mong binuhay sa aming spiritual na buhay. Kaya kami nakakaunawa, nakakapakinig ng salita, at kaya lamang namin magagawa ang iyong kalooban kung kami ay nasa iyo, Panginoon. At huwag mong hayaan, Panginoon, na kami mahiwalay pang muli sa iyong piling, Panginoon. Upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng masaganang bunga sa aming pakikipag-isa sa iyo. Salamat po, O Diyos, at sa iyo po namin binabalikat ng kapurihan sa pangalan ng Panginoong Jesus. At po'y magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.